mga kababayan, mga ka-Mangilenyo, mga ka-YouTube. Maligayang pagbabalik sa inyong lingkod na nagtatanggol ng katotohanan laban sa mga mandarambong ng kasinungalingan. Ngayon, tatalupan natin ang isang mainit na issue sa puso ng Maynila, ang labanan ng mga universidad. University of Manila, Universidad de Manila, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Parang teleserye ha. Ito na ang puno ng drama, away at plot twist. Pero teka, hindi ito tungkol sa love triangle, ito'y tungkol sa edukasyon, politika at pera. Kaya't umupo kayo, magkape kayo dahil ilang minuto tayong maglilibot na makulay na mundo ng pamahalaang lokal ng Maynila kasama si Mayor Hani Lacuna. At oo ha, may utang na 7.8 billion daw ang syudad. Pero may pahabol pang milyon-milyon para sa edukasyon. Ano to, magic? Abangan natin. Una sa ating balita, may fake news daw na kumakalat tungkol sa University of Manila o UM. Sabi ni Mayor Hani Lacuna, hindi kami ang may-ari niyan, pribado yan. Pero bakit nga ba kailangan magmalinaw ang alkalde? Dahil daw nga sa kalaban niya sa politika na mahilig magluto ng kwento para mga chef sa kusina ng kasinungalingan ayon kay Mayor. Ang UM, mga kababayan, ay nagsara ng kanilang College of Law. Bakit? Dismal performance sa bar exams, sablay ang curriculum at kulang ang pasilidad. Ouch! Parang student na baksak sa recitation. Nakakahiya. Pero teka, ginagamit daw ito ng mga kalaban ni Mayor Hani Lacuna para siraan ang kanyang administrasyon. Sabi niya, alam natin na ang mga kalaban ko, eksperto sa fake news. Aba, parang script ng pelikulang ito. Ang huling fake news sa Maynila. Pero ang tanong ko, mga kaibigan, ba't kailangan iugnay ang UM sa city government? Simple lang, parang may masisi. At sino ang target? Si Mayor Hani na ngayon ay abala sa paglilinis ng pangalan ng kanyang pamahalaan. Pero para malinaw, mga kababayan, ang University of Manila ay iba sa Universidad de Manila at pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang dalawa suli, yan ang tunay na anak ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Si Mayor Hani pa nga ang chair ng Board of Regents nito. Kaya't huwag magpaloko sa mga balita, bali-balita dyan. Magkaiba ang tatlo na to tulad ng adobo, sinigang at kare-kare. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na kwento, ang edukasyon sa Maynila sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Hani Lacuna. Sabi niya kahit may 7.8 bilyong utang na iniwan daw si dating Mayor Isko Moreno na parang biglang nawala sa eksena tulad ng kontrabida sa teleserye, nairaos pa rin nila ang subsidiya sa PLM at UDF. Pakinggan niyo to ha, 344 155 million para sa PLM at 459.35 million para sa UDF. Aba, mga kababayan, parang nanalo sa loto ang dalawang universidad na ito. Kahit lugbok daw ang utang sa syudad. Nako, ay nako. Pero at hindi lang yan, nakuha pa raw ng Maynila ang kauna-unahang Seal of Good Local Governance sa mahigit 450 taon na kasaysayan nito. Parang Oscar Award yan sa mundo ng lokal na pamahalaan. Pero teka, paano nga ba nila nagagawa ito? Sabi ni Mayor Hani, efficient fiscal management daw. Aba, parang magician to mas mayor ha. May utang pero may pang-subsidiya pa rin. At hindi lang subsidiya ang hatid ng administrasyon. May 1,000 pesos buwan ng allowance sa mga estudyante ng PLM at UDM. Kasama na rin ang mga senior citizens, solo parents, PWDs at MWDs. Tapos kapag nakagraduate ka sa dalawang universidad na ito, may 2,000 pang graduation gift. Parang piyesta ng pera ito, mga kaibigan. Pero ang tanong, saan galing ang pondo? Sabi ni Mayor, joint efforts daw kasama si Congressman Roland Valeriano ng 2nd District. Kaya may mga bagong annex ng UDM na itatayo sa Tondo para daw mas malapit ang mga estudyante. Aba, edukasyon na, serbisyo pa. Pero teka, huwag kalimutan, may utang pa rin na 7.8 billion pesos. Parang elepante sa kwarto yan na hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi pa tapos ang kwento, mga kababayan. Bukod sa mga universidad, may mga bagong proyekto pang ipinagmamalaki si Mayor Hani. May bagong public library sa Paco at Santa Cruz,
para sa mga bookworms dyan na gustong-gusto na magbasa ng libro sa aircon. Tapos may mga bagong school buildings din. Guerrero Building sa Aurora A. Quezon Elementary School, Vimapa High School, Isabelo de los Reyes Elementary School, at sa Emilio Jacinto Elementary School. Aba, parang construction boom ito sa Maynila. At hindi lang yan, mga kababayan, may mga bagong kurso daw sa PLM at UDM. Kaya kung gusto mong maging doktor, abogado o astronaut, pwede na sa Maynila. Pero teka, ang tanong ng bayan, sustainable ba ito? Kasi kung may 7.8 billion na utang, paano natin babayaran yan habang nagtatayo ng ganitong karaming proyekto? Pero wag natin kalimutan ang konteksto. Sinasabi ni Mayor Hani na ang mga kalaban daw niya, wala nang ibang ginawa kundi magkalat ng fake news. Sabi niya, wala silang solid programs, wala silang legitimate issues. Aba, parang sinasabi niya, kabilang ang may mga totoong plano. Pero mga kababayan, kayo ang huhusga, totoo ba ito o isa na namang laban sa politika? Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na laman ng issue, ang politika. Sabi ni Mayor Hani, ang fake news tungkol sa UM ay gawa ng kanyang mga kalaban. Pero sino kaya ang mga ito? At bakit kailangan siraan ang edukasyon para lang makapunto sa politika? Parang wrestling match ito ha. May mga scripted na linya, may mga biglang suntok at may mga nanonood na hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Pero seryoso na, ang edukasyon ay hindi dapat ginagawang armas sa politika. Ang UM kahit pribado nadamay sa gulo dahil sa pangalan nitong Manila. At ang PLM at UDM na tunay na anak ng syudad, ginagamit naman para ipakita ang galing ng administrasyon. Pero teka, paano kung totoo nga ang kakulangan sa pamamahala? Paano kung ang 7.8 billion na utang ay sintomas ng mas malaking problema? Mga kababayan, ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa pera o buildings. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng mga kabataan. Kaya't habang ipinagmamalaki ni Mayor Han ang kanyang mga nagawa, dapat din natin tanungin, sapat ba ito? O kailangan pa ng mas malalim na solusyon? At yan mga kaibigan, ang kwento ng edukasyon sa Maynila, puno ng tagumpay, utang at drama. Si Mayor Hani Lacuna determinado na ipakita sa kanya na kaya niyang pamahalaan ang syudad kahit may mga hadlang. Pero sa huli, kayo ang huhusga. Fake news nga ba ang kalaban o mas malalim pang kwento na hindi pa natin nalalaman? Salamat sa inyong panonood mga kababayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa susunod na 2 oras ng katotohanan o mga susunod na mga minuto no, na katotohanan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong tagabantay sa balita. Matakaw sa kape, matala sa isip, matutulog na ako pero bukas babalik tayo. Salamat po ng marami.